Nako idol, naghahanap ka ba ng dashcam na very affordable, na pasok sa budget mo? Nako, eto na ang pinaka-quality na dashcam na makukuha mo dahil lahat ng features na hinahanap mo sa mga high-end na dashcam, meron ito. Ito ang 70mm M310 idol at nako, feature pack to. Talagang napakadaming features na mapapakinabangan mo na tamang-tama lang sa pangangailangan mo pagdating sa dashcam. Tara, pakita ko sa iyo. Okay mga idol, 70mm dashcam M310. Yan yung model nyo. Yan, M310. So single dashcam to, na saktong-sakto na sa pangangailangan mo. Kasi, tignan mo naman ito yung mga manual nya. Meron ding anti-static. Meron din siyang charger na katulad nito. Pakita ko lang. Oh, charger, no? And then, meron siya syempre Type-C na ito mga idol. Kasi, alam nyo naman, ang sukatan ngayon sa mga dashcam ay dapat Type-C na. No? Wala nang gumagamit ng micro. Alam naman natin sirain yung kable nun. And then, ito yung kanyang pang-install sa mga gilid-gilid, singit-singit, di ba? And may extra kang pandikit para sakali ililipat mo or whatsoever. Kasi ito mismong ating dashcam ay may pandikit na rin na yan. Ito na mga idol yung main unit natin, no? Kung makikita ninyo, ito yung build quality niya and ito yung mismong kinakabit do sa ating windshield. And kagalingan sa kanya is natatanggal siya actually, no? Yun yung gusto ko sa kanya. Kasi pwede mong kunin itong mismong dashcam at tanggalin sa iyong sasakyan. Unlike sa ibang mga dashcam na ganito, is naka-fix na siya. Hindi mo na pwedeng tanggalin, no? Yun ang kagalingan sa kanya. And then syempre, kapag nakaganyan, pwede mo rin siyang bali-baliktarin. Kung nakalagay sa harap, no? Pwede mo siyang pabaliktarin ng ganyan para sa likod or sa harap, no? Kung anong view yung gusto mo. And then syempre nga nasuswivel siya. Ano mga features ba meron tong 70mm M310 mga idol? Ito ay may 3 megapixel na sensor and then 130 degrees na view angle. Nako, napakalapad nun. Kapag ganyan mga idol is kuwang-kuwa niya yung mga nasa gilid mo, nasa taas. Dahil nga ang lapad nung sakop niya, 130 degrees, no? And then kaya niya mag-record ng 2K na resolution. So that's 1296p na video resolution, kaya napaka-linaw niya. Mas malinaw pa siya sa Full HD. Yun. So, ngayon meron din siyang features na kaya niyang mag-record ng 24 hours surveillance mga idol. Bakit? Paano mangyayari yun? Kasi yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Full featured siya na makikita nyo sa mga high-end na dashcam. Kasi pwede siyang kabitan netong hardwire kit na katulad nito. So kapag kinabit mo to hardwire kit, naka-hardwire kit siya, ang mangyayari sa kanya is magre-record siya 24 hour na tuloy-tuloy. And then syempre, kapag naka-hardwire kit, hindi yan po pwedeng basta-basta lang. Kasi kapag hindi sila compatible o hindi capable yung inyong dashcam, ang mangyayari dyan is malolobat yung inyong sasakyan. So ang trabaho nito is yun nga, no? Meron siyang module at meron kang isinesetup dito para sila ay maging compatible na maprotektahan yung battery ng sasakyan mo. And then syempre, kapag nagsusi ka, nag-on off ka, yun yung nangyayari sa kanila. Nalalaman nila kung magre-record siya, magta-timelapse siya, kung anong mode, na nasa parking mode ka na, meron siyang settings na ganun. Yun ang kagalingan nito na wala sa mga mas murang dashcam. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, best dashcam sa price range niya. At syempre, best quality para sa ganung kamurang dashcam. Ito yun na yung makukuha mo. Ito mga idol, install na natin. So kung makikita ninyo, dito ko siya install, is ang makikita ninyo is gumamit din ako ng halos kamukha niyan dashcam. Pero ito po yung mas lumang version, no? So ngayon pag in-install mo, kasi halos pares yan, no? O, halos pares lang sila ng kabitan. So kapag in-install mo kasi yan, pagka bagong install is maglalagay ka na itong anti-static film, no? Ganyan yan, no? So ito yan. Then ito yung pinaka-mounting niya, ididikit mo lang do sa loob ng square. And then power supply mga idol, syempre USB lang. So katulad nga na sinabi ko sa inyo, pwede kayong bumili ng ganito. O, kung gusto nyo hardwire kit na, gagawin nyo lang dito, yan o, may mga wiring naman nakalagay dyan is accessories, ito direkta sa battery, yan VCC, and then yung ground. Yun lang, tatlong wire lang, and then bahala na silang mag-usap dyan nung dashcam. So Type-C lang yung dulo nito. So kung gusto mo i-hardwire kit yan, pero for the meantime, no, ito yung kasama sa package niya. So ang gagawin mo lang dyan is Type-C, USB, saksak mo dyan, and then install mo na dito sa gilid. Okay, yan.
Pero syempre, isaalang-alang nyo rin yung posisyon kapag gusto ninyong baliktarin yan, no? Hindi kasi po pwedeng, syempre ang mangyayari dyan mga idol, kung papansin niyo, ito kunyari yung dashcam natin, no? Ang mangyayari dyan pagka binaliktad mo is gaganyan siya. Yan, makita mo yung tutok niya, no? Kaya naka-offset na konti yung kabitan para naman, yan, no, makita yung nasa loob kung sakaling gusto nyong pihitin paloob, baliktarin. Kaya meron kang kasamang ganito mga idol para sulok-sulok mo yan ng ganyan. Yan, install mo lang dito sa mga gilid-gilid na to. Yan, papadaanin mo yan. Memory card, insert natin. Okay, since nandito na rin tayo, no, dahil meron nga tayong pwedeng i-compare na yung mas lumang model na 70Mi at saka yung bagong model na 70Mi. So ito yung luma dati na 70Mi 1S, no. Ito yung na-vlog ko na rin to nung minsan, at ito yung ginamit ko sa aking Fortuner. And then ito yung bagong version na 70Mi M310, no. So ngayon, kung titignan nyo, halos magkamukha sila, pero this one is yung updated version, no. So ito kasi luma na, mga 2020 pa to, tagal na rin. So ngayon, ano ba pinaka main difference, no? Dito pa lang kitang-kita na, no. Ito is micro USB pa ang gamit, which is sa ngayon mahirap nang humanap ng kable niyan at mabilis masira, alam naman natin. So ngayon, ang kahit mga cellphones natin, lahat ng gamit natin ay Type-C na. So sa M310 is Type-C na ang gamit. Ito is micro USB pa. Yun. And then, syempre sa lens, no, sa linaw, no, though parehas naman sila malinaw, pero ito is actually kaya lang netong 1S na mag-shoot ng Full HD. 1080p lang siya. Unlike netong M310 na bago is kaya niya, capable siya hanggang 2K resolution. So mas mataas yung resolution, so means mas malinaw din mga idol, lalo na pagka nag-zoom in kayo. Yon. And then syempre meron siya mga added features, no. Pagdating sa build, halos same lang, pero may mga added features lang tong M310 natin. So ano yung mga added features niya? Syempre, yung mga dating features is na-retain pa rin, nandun pa rin. Like ng mga voice command, yung audio recording, nandun pa rin naman. And night owl, yun yung parang night vision niya, yung night mode, no? Na mas malakas, mas malinaw yung kuha niya kapag gabi, no? And then syempre marami siyang mga features na added, no? And nga yung voice command, nandun pa rin. Emergency recording, nandun pa rin naman, no, pares nito. Pero ang pinagkaiba nila na wala ito is yung 24 hours na capability niya na pwede siya mag-record, no. So using itong cabling to, no, pagka bumili ka nito, pwede mo siyang i-hardwire, then 24 hours kaya niya mag-record. So yun yung mga added features niya. Then syempre mas more on voice command, mas marami na siyang voice command na pwede mong sabihin para gumana siya. Yun. Then 2K resolution. Yun yung mga added features niya. Tsaka yan, yung mga nasa screen ninyo na nilagay ko. Yan, makikita ninyo. Marami siyang features na, no, time lapse, ganun. So, yun lang, no, syempre, ito pa rin ating dashcam na to, dahil ito yung pinaka entry level, best entry level actually. Dahil nga yung mga features na meron yung mga mamahalin, na katulad nito, is meron siyang features na ganun. Hindi man lahat, pero wala kang makikitang mga features na yan, lalo na yung mga 24 hours sa mga murang ka-presyo nito, sa range na to. Ito yung best sa mga price range na mabibili mo. So marami na siyang mga pwedeng magawa. Okay, so para ma-activate siya, Google Play Store, hanapin mo lang, search 70Mi app, 70Mi, para makita mo yung apps niya, then install mo lang. Ayan, 70Mi. So install. And then mga idol, kailangan yung connect sa kanyang hotspot, no? Para makapasok ka doon sa app niya. Okay? So kapag connect ka, ang password niya is 1234567 8. Yan, then connect. Okay? So yan, pagka connected ka na, balik ka lang doon sa app kanina. And then yan. Then kailangan mo i-click tong camera natin para ma-confirm. Yun. So ito mga idol, kuha lang ulit ng footage. Pero yan, no, so recording na yan, kailangan mong i-set up muna siya through app, kasi kailangan mong i-set yung kanyang format nung memory card, no? Kailangan mo i-format muna. Ganun yun. Kasi pag hindi mo pinormat yan, hindi magre-record talaga.
Yan na po ang bagyo. Sasampay pa lang ako eh. Dating na. Kumukulimlim na po. At may mga patak-patak na. So habang bumabiyahe, no, i-discuss pa natin yung mga features niya habang kumukuha ko ng mga footage. So meron din to syempre loop recording, kailangan niya yun para syempre i-overrate niya yung mga luma, ganun yun. Pero wag ka mag-alala, pagka emergency, may collision, may nagkabanggaan, eh meron niyang emergency video na isi-save niya na hindi na override yun. So nandun lang yun. And then meron din siyang syempre yung sensor niya is 3 megapixel. Tapos kagalingan nun is 1269p o 1296p resolution with testing tayo ng voice control. Try natin. Take photo. Wow. Yun. Yung tunog na yun. Yun yung ano niya. Yung pagka magpipicture. Okay, try natin uli Take photo. Wala. Okay. Take photo. Yun. O, diba? So pagka gusto ninyong mabilisan, kasi kunyari meron kayong nadaan ng lugar, oy dito pala yun, gusto mo mapicturean or may bangga or may nakita nyo si ganyan-ganyan, gusto nyo picturean, take photo. Yun lang ang command, no? May mga command siya, so marami pang iba, aralin nyo na lang sa manual nya. Take photo. Oh, diba? Napaka-accurate. Take photo. Oh, accurate. Kung gusto ninyong kunin yung mga footage na na-record nitong ating dashcam, wala kayong gagawin kundi pumunta sa 70My app, no? So pagka pumunta ka dyan, kailangan lang yung wifi ninyo is nakakonect dun sa ating 70My dashcam. So ang purpose lang naman ng ating wifi is hindi sa internet, no? Hindi niya kailangan ng internet. Ang kailangan niya lang is mag-hotspot papunta dito sa ating cellphone. So kapag nagkaroon sila ng connection, so pwede niya nang i-download yung laman ng ating dashcam papunta dito sa ating cellphone. So para siyang share it, parang gano'n. So once na connected na kayo, okay, so yan nakalagay niya sa kanya is connected na. So once connected na kayo, pwede niyo nang pasukin yan. Yan pagka tinignan mo sa albums, pwede ka nang kumuha. So may emergency video, may all videos. So mamimili ka lang dyan kung ano. And then like neto, yan yung mga recorded footage niya, no? So try natin mag-download, no? So ganito lang ka-easy mag-download sa kanya. Yan yung pinaka video. Then itong part na to is nakalagay is download. Yan. Okay, download nyo lang. And yan may lalabas na ditong downloading. Okay, so sa pag-download sa kanya ng footage is about 30 seconds ang isang 3-minute video. Yon. So once na-downloaded na yan nalipat na yun sa ating cellphone. So pagka binyo mo, yan sa cellphone na natin yan. I think ito yata. Pero pwede yan i-play natin. Yan. So nasa cellphone ko na siya. Ganun. And then kung sakali namang mabitin ka pa sa mga features na meron ng M310 dahil nga syempre entry level siya, no? Ito, pwede mo i-consider bumili netong mas mahal na version syempre at yung full featured flagship version ng 70My, which is ito yung A510, no? So itong M510 is actually dual camera to. Ito pakita ko sa inyo. Dual yan mas yung packaging niya syempre mas elegante na dahil nga ito yung pinaka flagship nila. Makikita ninyo meron siyang dalawang camera. Ito yung sa rear, no, sa likod. Yan. And then meron din siyang, ito na yung pinaka harap. Yan meron siyang monitor dito which is yung LCD. And then yan ito yung ginamit ko naman sa city, mga idol. Ganto. Pero yung syempre yung old version nito. Yan yan, basta abangan nyo na lang at i-feature natin to sa ating next video. Yun mga idol. At para sa mga gustong bumili ng 70My M310, ilalagay ko po yung link dyan sa description at sa pin comment. I-click nyo lang po yun at mabibili nyo na yung produktong to. Maraming salamat po.